maulan po ngayong araw. Magandang negosyo idea na naman po ang ibabahagi ko sa inyo dito dahil gagawa po tayo ng s'mores fudgy brownies. At dito, i-share ko din po sa inyo ang paggagawa ng homemade marshmallow. Kaya tara na, huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa at umpisahan na po natin ang paggagawa ng s'mores fudgy brownies. Gagawin ay i-ready po muna natin yung baking pan na gagamitin po natin. Bali dito ay gagamit po ako ng 2 tray na rectangle, pero kahit ano pong shape pwede nyo pong gamitin. Tapos nilagyan ko lamang po yan ng parchment paper, hindi ko na po siya pinahidan ng oil sa ilalim. Tapos mas maganda kung maglalagay kayo, kailangan may labis po sa dulo, kasi kapag tinanggal nyo po yung inyong fudgy brownies, bubuhatin nyo na lamang po. Ang una po muna natin gagawin ay maglalagay po tayo ng graham crackers. Gagawa naman po tayo ng mixture ng ating fudgy brownies. Una, gagamit tayo ng 1 1/2 cup melted butter or margarine. 4 na large ng itlog. Para naman sa ating dry ingredients, 1 1/4 cup brown sugar, 1 1/4 cup white sugar, melted Dutch chocolate, 1 teaspoon iodized salt, 1/2 cup Dutch cocoa powder, 1 1/2 cup all-purpose flour. Ngayon, i-mix naman po natin ng dahan-dahan hanggang sa magsama-sama lahat ng ingredients. Kapag na-mix na po lahat natin ang ingredients, ngayon, hatiin naman po natin sa dalawa dahil 2 baking pan po yung gagamitin po natin. At napaghati na natin, pwede na po natin ilagay dito sa ating baking tray. Ngayon, isa lang naman po natin ito sa ating paglulutuan. Una, dito sa ating oven. Depende po sa laki ng baking pan na gagamitin po natin. Bali, mag-a-adjust na lamang po tayo ng oras, tapos toothpick check lang po natin. Okay? Another one. Yan. At kung wala naman po tayong oven, syempre, pwede po tayong gumamit ng improvised oven. Bali, ito po ay pinirihit na din po natin. Okay? Yan. Lagyan lamang po natin ng patungan. Huwag po nating ida-direct na ipapatong yung ating baking pan dahil masusunog. Ito na po yung ating fudgy brownies. Medyo may sira lamang siya ng kaunti kasi nga hindi natin itinupi yung ating parchment paper na tulad niyan. Ewan ko ba kung bakit hindi ko nga ba siya tinupi. Ganon siya dapat. Diba? Okay? So mamaya kapag gaya na po ng ating kamay, tatanggalin na po natin dito sa ating pong baking pan. Yan, ito pong medyo makinis, luto natin sa oven. At ito naman ay sa improvised oven. So ngayon, magluluto na po tayo ng ating homemade marshmallow. So, magkakaramelize muna tayo ng ating 1 cup white sugar at 1/2 cup ng tubig. Lulutuin po natin yan sa medium na apoy sa loob po ng 10 to 12 minutes. Habang nasa kalan pa po yung ating caramelized sugar, magtunaw po muna tayo saglit nitong gelatin. Bali, ang brand niya ay Nox. Okay? Kailangan po ay gelatin po yung gagamitin natin. 2 tablespoon po ito. Tapos, mabibili po ito sa mga bakery supply.
After 12 minutes, ito na po yung ating caramelized sugar. Ayan, malapot na po yan. At ang isa nyo pong palatandaan na luto na yung inyong caramelized sugar, magpatak lamang po kayo ng kaunti sa tubig. Pagkapatak nyo po sa tubig at nabuo yung ating pong caramelized sugar na tulad po niyan, hindi po siya humawa sa tubig, ibig sabihin ay okay na po ang pagkakaluto ng ating asukal or ng caramelized sugar. Yan, i-mix po natin hanggang 10 minutes. Yan, after 10 minutes, ito na po ang consistency po ng ating marshmallow. Okay? Bali ito pong ating marshmallow, hahatiin po natin ito sa dalawa. Pwede nyo lagyan ng design na ganan. Pero ito, pwede nyo pong lagyan ng design pa sa ibabaw, lagyan nyo ng melted chocolate. Pero ako po, gagamit po ako nitong torch para i-brown po natin tong ibabaw. Okay? Kung wala naman po kayong torch, pwede po kayong gumamit ng oven, mga 200 Celsius. Tapos, ang lalagyan nyo lang po ng apoy ay yung ibabaw kasi pababrownin lang naman po natin yung ibabaw po ng ating s'mores fudgy brownies. Yan. So, ito pong isa, hindi na natin ito torch. Natutuwa ako sa itsura niya kasi di ba puting-puti yung ibabaw niya talaga. So, ngayon, i-slice na po natin. Hatiin po muna natin sa 3 na pahaba. Medyo madikit nga lang po ito kasi malambot pa po yung ating marshmallow. Yan, bigyan ko naman po kayo ng konting idea sa packaging naman po natin. Okay na po itong ating s'mores fudgy brownies na ilagay na po natin sa ating cupcake liner. Pakita ko lang sa inyo ng malapitan. Kitang-kita yung ating grahams, yung ating fudgy brownies. Medyo hindi pantay. Kailangan matalas o matulis na kutsilyo po yung inyong gagamitin para diretso yung pagkakaputol na hindi po matulad dyan. Okay? Yan, ito po yung ating homemade marshmallow. Diba? Ang ganda niyan tingnan dahil mataas din. Tapos yung pinaka-design po natin sa ibabaw. Okay? So ngayon, wala po akong maipapakitang packaging sa inyo dahil tinaray ko na siyang ilagay dito. Pero ang nangyari, yung marshmallow po natin, dumikit lamang po dun sa takip, halos saktuhan. Kaya kung gagawin nyo po ito, magtanong po kayo sa mga bakery supply, sa mga bilhan ng packaging. Sukatin nyo lang po yung ating s'mores fudgy brownies, yung nagawa ninyo, tapos sukatin nyo yung taas. Kailangan may allowance para hindi po didikit yung ating marshmallow sa takip po ng ating box. Okay? Get some help. Dahil tapos na po itong ating s'mores fudgy brownies, so ito, iset lamang po natin saglit, balikan po natin para makita po natin yung haling tulad po talaga sa marshmallow. Yung kapag biniak po natin, makunat po talaga yung pagka-marshmallow. Okay? So, ito na po mga katipid tips. Ready na po itong ating s'mores fudgy brownies at tikman na po natin. Unahin na po natin itong walang design sa ibabaw. So, yan. Tikman na natin. Diba? Wow! Yan. Buong buo pa rin yung inilagay nating grahams. Yan, ayan yung sinasabi ko na kapag isinet, kumukunat yung ating marshmallow. Yan o. Wow. Okay, so tikman naman.
Masarap to mga katipid tips. Yung graham po natin sa ilalim, malutong po yun. Tapos yung fudgy brownies natin, makunat-kunat po talaga yon. Tapos yung marshmallow na nasa ibabaw, makunat din po. Tapos, may ihahalin tulad nyo din po talaga siya sa marshmallow. Ayun nyo, nakakatuwa. Ayun nyo, tanggalin natin. Ayun nyo. Wow. Diba? Napakasimple lamang kung gumawa ng marshmallow. Sarap. Tikman naman po natin itong nilagyan natin ng design sa ibabaw. Parehas lang naman to, walang pinagkaiba. Sabi nga nung anak ko kanina, mami, mapait ba yan kasi sinunog? Ngayon, tikman natin kung mapait nga. Okay? Ayan. Maganda din siyang may design sa ibabaw, di ba? Para siyang kakaiba mga katipid tips. Ang ganda niya. Kitang-kita po yung layer, yung ating grahams, yung ating fudgy brownies. Tapos, yung ating pong marshmallow na white po sa ibabaw. Tapos, hindi lang nag-brown ulit. Ang ganda ng hitsura. Sa lasa naman po mga katipid tips, hindi naman po ako mapapahiya sa inyo kasi masarap din po ito. Okay? Ang sarap ng kagatin. Ay, may kunat, may lambot, tapos ang sarap ng lasa. Grabe. Wow! Ang ganda, diba? Tapos yung pinag-aalala po ng anak ko, baka daw pumait dahil sinunog ko, hindi naman po siya mapait. Siguro kung masusunog talaga natin yung ibabaw, dun siya papait. Pero yung ganitong pagka-brown lang, hindi po siya papait. Kaya kapag napanood nyo na po ito, try nyo na po mga katipid tips at bagay na bagay po ito ngayong Christmas season. Dahil i-share ko na po sa inyo ang paggawa ng fudgy brownies, paggawa ng homemade marshmallow, na tinawag nga po natin s'mores fudgy brownies. Ngayon, magkokosting naman po tayo para magka-idea kung magkano nga po ba kapapatakan ang puhunan kada isang gayat po ng s'mores fudgy brownies. Okay? Pero yung lagi ko po sinasabi, magkukosting pa rin po kayo nasa inyo kasi iba't iba naman po tayo ng lugar at bawat araw din po ay nag-iiba ang presyo. Basta ang mahalaga po doon, dito po sa ating video, bibigyan ko kayo ng idea kung papaano po natin i-costing yung mga produkto po natin. Okay? Isahan po natin sa grahams na ginamit po natin. Bali 13 pieces po yung nagamit at 40 pesos po ang isang balot. May 20 pieces na laman sa loob. At pumapatak na 2 pesos po ang puhunan kada isang piraso po ng grahams. I-times po natin sa 13 na nagamit po natin at ang kalalabasan po nun ay 26 pesos. Ngayon, i-divide naman po natin sa 24 pieces na nagawa po natin. At ang kalalabasan po nun ay 1.08 po ang puhunan kada isang grahams po sa ilalim. Yan, ngayon, ang tuusin naman po natin ay yung fudgy brownies. 1 and 1/2 cup all-purpose flour, 8.25. Yan, pagsamahin na po natin, white sugar at brown sugar, 20 pesos. Melted butter, 45 pesos. Cocoa powder, 18 pesos. Chocolate bar, 200 grams, 48.18. Apat na itlog, 26 pesos. At sa asin po natin, 0.50. Kaya ang total po ay 165.93. Pero magpa-plus pa po tayo doon ng ating other expenses sa gloves na ginamit po natin at sa parchment paper. Sabihin na lang po natin na 3 pesos. At sa cupcake liner na ginamit po natin, 3 pesos. Para naman po sa pagluluto, kung gagamit po tayo ng oven sa kuryente or kung gasol po yung gagamitin po natin. Yan, sabihin na po natin na 10 pesos. Okay, pagsamahin na din po natin sa labor, tapos mag-add na din po tayo ng pamasahe. Sabihin na lang po natin na 15 pesos kasi 'di ba, pag pumunta naman po tayo ng palengke, madami pa po yung bibilhin natin. Pero depende po sa atin kung magkano yung pinamasahe po natin, kung yung iyon lang din po yung bibilhin. I-add na lang po natin yon sa ating pong costing. Okay? Kaya ang total po lahat ng ingredients ay 196.93. Ngayon, i-divide po natin sa 24 pieces na gayat. At ang kalalabasan po ay 8.20 ang puhunan kada isang gayat po ng fudgy brownies. Ngayon, ang tuusin naman po natin
na yung ating marshmallow na ginawa. Unang-una, sa Nox Gelatin na ginamit po natin, 25 pesos po ang isang pack. Dalawa yung nagamit po natin, 50 pesos. At 1 cup white sugar, 10 pesos. Kaya ang total po ay 60 pesos. At i-plus na din po natin yung other expenses sa pagluluto po ng ating caramelized sugar, sa pagmi-mixer po natin, at yung pagtutorch po natin sa ibabaw, at isama na din po natin yung ating pong labor. Sabihin na po natin na 20 pesos. Kaya ang total po lahat ay 80 pesos. Ngayon, i-divide po natin sa 24 pieces na nalagyan po natin, at ang kalalabasan po nun ay 3.33 po ang puhunan kada isang marshmallow na inilagay po natin sa ibabaw. Ngayon, natuos na po lahat natin yung mga ingredients. Tuusin naman po natin kung magkano po ang puhunan kada isang s'mores fudgy brownies. Pag-plus-plusin po natin sa graham, sa fudgy brownies at sa marshmallow. Kaya ang kalalabasan po nun ay 12.61 po ang puhunan kada isang s'mores fudgy brownies. Ngayon, ang pagbebenta pa rin po nito ay depende pa rin po sa atin. Basta ang mahalaga po doon, alam po natin kung magkano po ang puhunan kada isang gayat. Okay? Pero ang may sasuggest ko po sa inyong presyo, pwede nating ibenta ng 20 hanggang 35 pesos. Pero ako po ay tutuusin ko sa 30 pesos. Ngayon, para malaman lang po natin kung magkano po ang posible po natin tubuin kada isang gayat, i-minus po natin yung puhunan na 12.61. Ang kalalabasan po nun ay 17.39 po ang posible po nating tubuin kada isang gayat. Ngayon, para magkaroon lamang po tayo ng idea, halimbawa kung mapapaubos po natin to, yung 17.39, i-times po natin sa 24 pieces, at ang kalalabasan po nun ay 417.36 po ang posible po nating tubuin dito po sa 24 pieces. Halimbawa, araw-araw po kayo nagagawa at sinipagan nyo po talaga ang pagbebenta, lalo po ngayon na months na, at tumutubo po tayo dito ng 417.36. I-times po natin sa isang buwan. Pero sabihin na lang po natin na 26 days para meron po kayong pahinga kada isang linggo. Ang kalalabasan po nun ay posible po tayong tumubo ng 10,851.36. Diba, ang laki po ng posible po nating tubuin. Bigyan ko lang po kayo ng konting idea. Ito po, pwede nyong ilagay sa box. Pwede po kayong maglagay ng 6 pieces, ibenta nyo ng 200 pesos, kasama na dun yung packaging. Malaki pa rin po yung posible po ninyong tubuin. At pwede rin naman po ang 12 pieces. Kung talagang sisipagan po natin ang pagbe-bake, talaga naman pong kikita tayo. Yan, kasi talaga po tayo mga Pinoy, mahilig po talagang kumain. Kaya ito pong pagbe-bake, pagluluto, kung talagang kakaririn po natin, hindi po imposible na kitain po natin yung ganong halaga, pwede pong mas higit pa. At sana, bago po nagtapos ang video na ito, ay meron po ulit akong naidagdag na negosyo idea po sa inyo. Kaya kita-kits na lang po ulit sa ating mga next video. Marami pong salamat. Bye-bye!